Naku po, eto na ba ang pagbagsak ngayon ng ICC? Ayon sa balita, balak daw makipagtulungan ni Trump sa China pati sa Russia para kalabanin ang International Criminal Court, no, na nagpaparusa sa war crimes, no. Alam naman natin mga tol, ang US, ang Russia may kinasasangkutan ngayong gera. So mukhang meron silang pinaplano about dito sa International Criminal Court. Pag-usapan natin itong report mula rito sa Frontline Pilipinas sa News 5 Everywhere. Balak ni US President Donald Trump na makipagsanib puwersa sa Russia at China para kalabanin ang International Criminal Court o ICC na nagpaparusa sa war crimes. Etong tatlong to, ito yung tatlong superpower na bansa, mga tol, no. Medyo meron din silang hindi mga pagkakasunduan, meron silang kanya-kanyang, alam nyo na, hindi gusto sa isa't isa, pero meron silang common enemy kung titignan natin, mga tol, which is eto nga, yung International Criminal Court. Ang tanong, no, magtatagumpay kaya ang kanilang alyansa kung sakasakali, mga tol, no? Base sa report ng Financial Times, sinabi yan ni Trump sa Beijing, China Summit kung saan present din si Chinese President Xi Jinping. Dumalo rin sa magkahiwalay na araw si Russian President Vladimir Putin. Wala pang komento ang White House tungkol dito. Pero kung matatandaan, pinatawa ng parusa ni Trump si ICC Prosecutor Karim Khan. Dahil yan sa pag-i-issue ng warrant of arrest kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na siyang kaalyado ni Trump sa gera sa Middle East. Hindi miyembro ng ICC ang Israel, pero bahagi ng International Tribunal ang Palestinian territories, kaya iniimbestigahan ng ICC ang pag-atake ng Israel sa Gaza. So alam niyo naman, pati ang Pilipinas, di ba? Meron dalawang grupo dito sa Pilipinas, o tabi nating tatlo, hindi ko alam kung ano yung sa loobin ng isang grupo. Pero dito merong pro-ICC at meron din namang anti-ICC. Dahil nga syempre, alam nyo mga kapatid, kung ako tatanungin hindi pa rin nagbabago ang stand ko about dyan. Opinion ko naman to bahala kayo sa opinion nyo. Sa akin, pag nagkasala dapat sa bansa na to, for example, Pilipinas, dito nagkasala, dito dapat litisin at dapat hindi tayo pinakikailaman ng ibang bansa. No? Ewan ko sa inyo mga kapatid kung ano ang inyong saloobin tungkol dyan. Pero pwede kayo magbigay ng inyong sariling reaksyon sa ibaba. Sa ibang balita naman, kumpiyansa naman dito si Trump na bababa ang presyo ng langis o krudo habang tatapusin ang kampanya versus Iran. Sabi rito, iginiit ni Iranian President Masoud Pezeshkian na hindi mapapasuko ang Iran sa pamamagitan ng dahas sa gitna ng umiinit na tensyon sa Middle East, no? Kasi nga, 'di ba, nitong mga nakaraan, nagbabala na naman si Trump ng mga panibagong pag-atake dito sa Iran at napigil nga lang yan nung nakiusap daw sa kanya etong tatlong leader dito sa Middle East, which is yung Qatar, Saudi Arabia at saka yung UAE. So ipinagpaliban muna ni Trump yung pag-atake niya dito sa Iran. Pero sabi ng Iran President, hindi nyo kami mapapasuko sa pamamagitan lang ng dahas. So panoorin natin to mula naman dito sa UNTV News and Rescue. On the Iran, I had no choice because they were going to have a nuclear weapon. We're not going to give them a nuclear weapon. But that's going to end soon, one way or the other. Oil is going to come tumbling down. There's so much oil. We have 1,600 ships in the Strait that are loaded up with oil that are going to be coming out very soon. Kumpiyansa si United States President Donald Trump na hindi na magtatagal at bababa na ang presyo ng langis sa merkado. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Trump na nasa 1,600 barko ng langis sa Strait of Hormuz ang nakahandang pakawalan ng US, oras na lumabas na ang sagot ng Iran sa negosasyon. Basta tamang sagot lang anya, pero kung hindi, asahan na ang mangyayari. Basta tamang sagot lang, meaning yung sagot na magugustuhan niya. Kapag hindi niya nagustuhan, sabing ganon, asahan na kung ano mangyayari, tapos ipinakita yung mga explosion. So ano ang mga susunod na mangyayari? Hindi natin alam mga tol, pwedeng magbago pa yan. On the borderline, believe me, if we don't get ng Iran sa negosasyon, basta tamang sagot lang anya, pero kung hindi, asahan na ang mangyayari. right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We're all ready to go. Handa na daw sila. No? Kailangan daw talaga makuha lang nila yung tamang sagot. Kapag hindi nila nakuha yung tamang sagot,
nakahanda na sila. Sabi nga dun sa ibang report lock and loaded na sila eh. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. Samantala, nagpahayag ng pagsuporta ang Saudi Arabia kay Trump. Sinabi ni Saudi Arabia Foreign Minister Faisal bin Farhan na kinikilala nito ang kagustuhan ni Trump na diplomasya. Katunayan ang pagpayag nito sa Pakistan na mamagitan sa negosasyon nila ng Iran. Umaasa rin ito na pagbibigyan ng Iran ang pagkakataon upang maiwasan ang paglala ng sigalot at maabot ang pangmatagalang kapayapaan sa Gulf region at sa buong mundo. Samantala, sagot naman ni Iranian President Masoud Pezeshkian na nanatiling bukas ang Iran sa lahat ng paraan para matigil ang gyera. Subalit binigyang diin nito na kung pipilitin ng Iran na sumuko sa pamamagitan ng dahas, ito ay isang ilusyon dahil mas matalinong hakbang ang diplomasya na may kalakip na respeto. Ito lang anya ang mas ligtas at makabuluhang paraan para tapusin ang labanan. Dito parang ang pinupunto ng Iran. Open sila, bukas sila sa pakikipagnegosasyon. Bukas sila sa pakikipagdiplomasya. Pero kung talagang ayaw, kumbaga wala nang mangyayari dun sa diplomasya, walang patutunguhan kundi yung gera na lang. Ayaw man nila, pero hindi sila mapapasuko dyan. Kumbaga, tapos kung tapos. No? Pero hindi sila aatras, hindi sila mapapasuko. Parang ganun yung pinupunto. Ang anya ang mas ligtas at makabuluhang paraan para tapusin ang labanan. Ayon naman kay Iran National Security Head Ebrahim Azizi, hindi na katiwa-tiwala ang sinasabing US diplomacy ni Trump. Tiniyak nito na lagi silang nakahanda anupaman ang maging senaryo. Kakaiba naman kasi yung diplomacy na yan, may halong pressure, pamimilit, no? Kumbaga makikipagkalakalan pero may nakatutok sa yung pag hindi ka pumayag dito sa tawad ko, kumbaga hindi ka na makakapagtinda kahit kailan. Parang ganun no? Kumbaga nakikipagkalakalan ka o nakikipagtawaran ka sa isang paninda. For example gusto mong tawaran ng ganitong halaga pero may nakatutok ang armas doon sa tindero. Alam mo yun? Sa ngayon, nananatili ang US blockade sa Strait of Hormuz. Sa ulat ng Pentagon, aabot na sa 71 barko ang kanilang naharang. Pinakahuli ay ang Mount Celestial Sea, isang Iranian-flagged oil tanker na papasok sa Iranian port. Matapos siyasatin ay pinakawalan din ito, ngunit pinag-iba ng direksyon. Noel Poliarco. Okay, so tuloy-tuloy pa rin etong US blockade dito sa Iran dahil isa yan mga tol sa ginagamit ng Amerika para nga i-pressure etong Iran. Ginugutom nila yung ekonomiya ng Iran, hinaharang nila lahat ng mga papasok na buyer o paalis na mga buyer dito sa mga Iranian port na nagiging dahilan nga para malugi ang Iran, 'di ba? Yun yung malagi naman sinasabi ni Trump $500 million daw yung nalulugi dito sa Iran araw-araw dahil nga doon sa kanilang US blockade. Kaya ang gustong mangyari daw ngayon ng Iran is buksan na tong Strait of Hormuz. Ngayon, ayaw pa yan bitawan ni Trump kasi nga mawawalan siya ng leverage. Kinagamit niya yan sandate. Anyway, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling opinion at reaction. Comment na lamang kayo sa ibaba.